Umiwas man sa lubak ang nanay na ito, nahagip naman siya ng bus. Nakaladkad din ang stroller ng kanyang 2 taong gulang na anak. Pabutit hindi nagulungan ang ulo ng bata na agad pinuntahan ng nanay kahit maging siya'y muntik magulungan. Nagsorry ang bus driver at konduktor pero ayon sa lolo ng bata, tila nagkatroma ang apo niya na natatakot tuwing makakakita ng sasakyan. Humingi rin ng paumanhin ang kumpanya ng bus at sinabing sasailalim sa defensive driving lessons ang driver. Mala enkantadyang tanawin ang hatid ng isang bundok sa Ifugao. At kung magbabalik tanaw, dito raw nagkuta si Yamashita at ilang Hapones noong World War II. G tayo dyan kasama si Mariz Umali. Wanna go hiking? Summit up! Sa summit! Up, up, up! With the ulap! See that sea of clouds? Yan din ang nakita at naramdaman ng mountaineer na si Lester Jimeno. Sa Mount Napulawan, sa Hungduan, Ifugao, tiyak daw na parang nasa langit ka dahil sa mesmerizing na tanawin mula sa pahirapang hiking. Nag-camp kami sa summit. Going up sa summit, it took us around 7 to 8 hours. Pababa, mas mabilis. Umulan ang umakyat ang grupo ni na Lester kaya doble hirap daw sa trail. Pero nakabibighani ang dinaanan nilang mossy forest. Para ka raw nasa mundo ng Encantadia. I was amazed actually because yung mossy forest ng Napulawan, it's very enchanting. Maganda yung mossy forest niya. And ngayon nga lang, ganyan lang, mahirap pa rin kasi steep trails yung dadaanan mo. Balot din ang kasaysayan ng kakahuyan nito. Noong World War II, sinasabing dito nagkuta hanggang nadakip ng mga katutubong Ifugao ang Japanese general na si Tomoyuki Yamashita. Dahil maituturing na major hike ang Mount Napulawan, hindi raw ito para sa mga beginners. Dagdag pa ang banta ng linta o limatic at ang nakakangatog na lamig pagdating sa tuktok. Pero tiyak na mapapawi sa sinag ng araw na masisilayan sa bukang liwayway. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang Binondo ang sentro ng selebrasyon pag Chinese New Year. Sa Quezon City, may hilera ng kainan para sa Chinese food crawl. Matakam sa report ni Katrina Son. Ilang tulog na lang, Year of the Wood Snake na. At sa Plaza San Lorenzo Ruiz, sa pusod ng Binondo, pinailawan na ang prosperity tree na ito. Tuwing Chinese New Year, nakaugalian na ng ilan na mag-food trip sa Chinatown sa Binondo. Pero hep-hep, hindi magpapahuli ang kabi-kabilang kainan sa Banaue, Quezon City. Dito sa Quezon City, Chinatown, ilang mga kainan dito ang ating binisita. First on the list, ang dim sum may kasama pang beef soup. Perfect combo raw para mas lasap ang sarap. Kakaiba po yung lasa. Pag tinikman mo siya, parang nasa ibang bansa ka na rin po. Sa restaurant namang ito, pinipilahan ang Chinese fresh lumpia. Must try din daw ang kanilang oyster cake at kikiam. Yung lumpia namin, we have 11 kinds of ingredients inside. So, complete siya. Pambato rin ang braised pork with egg na ito, kapartner ang shaved ice dessert. Kuwapaw naman ang panlaban ng restaurant na ito. Kung rice person ka, must try daw ang golden crispy pork chop. Boneless, crunchy on the outside, soft on the inside. Ang mga pagkain at kainang ito, patikim lang sa mahigit 50 stall sa Banaue na bukas para sa nakabubusog na pagsalubong sa Chinese New Year. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.